If you will retire, this will haunt you. Those are my exact words. This will haunt you, sir, because even if the case would last for 5 years, that is still 2029, and another president would be sitting by that time. And whatever retirement pay that you will have, because we will be suing you not only in your official capacity. General, sa press con po na isinagawa ni Attorney Torion few days ago, sabi po niya na pagtapos po nito ay i-hunt down po daw niya kayo at hindi daw niya kayo patutulugin sa mga kasong isasampalaban sa inyo hanggang sa inyo po pagretiro. Would you react to that, sir? Bring it on! Hindi ako kaya ng kanyang boss na magtatago. Haharapin ko siya. Kung makulong ako, di makulong. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Hindi na naman ang sagutan ni Attorney Torion at General Torre. Ayon po kasi kay Attorney Torion, hahabulin niya daw itong si Torre pag natapos na itong kaguluhan sa Davao. Sasampahan daw ni Torion itong si Torre ng mabibigat na kaso. At ito naman ang sagot ni General Torre. Bring it on, subukan niya daw na gawin, hindi daw natatakot si General Torre. Para po sa karagdagan pa ng kanilang pinagsasabi, panoorin po natin ito. I would ask you if this is still right. No? I think this is highly irregular, and I told General Torre to please also remind General Marbil that, of course, I am a lawyer. We will not take this sitting down. We will be certainly filing a case against you, and you know, the cost would be mind-boggling, maybe 1 billion or more. And if you will retire, this will haunt you. Those are my exact words. This will haunt you, sir, because even if the case would last for 5 years, that is still 2029, and another president would be sitting by that time. And whatever retirement pay that you will have, because we will be suing you not only in your official capacity, but as well as your personal capacity. And the host of criminal cases that we will be filing against you would be too much for you, I suppose. And he acknowledged that, and according to him, he is just following orders. It's beyond me, according to him. So, but whether he likes it or not, no, know that he is the regional director, and this is within his jurisdiction, so he could not escape accountability. General, sa press con po na isinagawa ni Attorney Torion few days ago, sabi po niya na pagtapos po nito ay i-hunt down po daw niya kayo at hindi daw niya kayo patutulugin sa mga kasong isasampalaban sa inyo hanggang sa inyo po pagretiro. Would you react to that, sir? Bring it on! Hindi ako kaya ng kanyang boss na magtatago. Haharapin ko siya. Kung makulong ako, di makulong. Di ba? Bakit? Hindi na naman ako ng first time na nagkawarant ngayon Tingnan niyo record ko, may warrant ako dati, nagpiyansa ako. Piyansa! Harapin mo sa korte. O, ano ngayon? Exonerated ako. General ako. Di ba? Major ako nung nagkawarant ako. Hanggang ngayon nga, hindi ko pa nakukuha yung, naalala ko na naman, yung piyansa ko. Dapat bawiin ko yun Hanggang ngayon, hindi ko pa nakukuha, 2,000. Maliit na kaso, pero, di ba, hindi ako kaya ng boss niya na magtatago at magsisisigaw, maghahanap ng hustisya sa kalsada. Mali yun. Kahit kaabogado niya tao Di ba? Kahit sinong abogado yan, tatawanan siya niyan. Si Noli Di Castro di ba? Si Kabayan, di ba? Hindi kami mali. Talaga ang dapat, pag ang tao may kaso, lumabas at harapin ang kanyang kaso. Anong mali doon? I-justify pa niya? That's wrong. That's wrong. Kasi pag ganyan ang nangyayari, paano na lang ang iba? Di pag nagkawaran, di magtago na rin. At pagkatapos, magde-demand ng kung ano-ano. Boss, walang search warrant dito. Ang search warrant ay para sa bagay at kontrabando. Wala kaming sinasabi na may kontrabando sa loob ng COGC. Wala kaming sinasabi na may baril dyan. Wala kaming sinasabi na may droga dyan. Wala kaming sinasabi na may dapat kaming search warrant dyan at kumpiskahin namin. Yun ang search warrant. Ang meron kami ay warrant of arrest na ang sinasabi ng korte, utos sa amin yun, dalhin nyo si Apollo Kibuloy at ang 5 pa dito sa korte ko para managot sa salang ganito. That is Pasig RTC 159. About sa digging na yan,
allegation ni Attorney Torion yan, let him prove that. Wala akong sinasabi muna dyan sa mga bagay na yan, sapagkat yan ay allegation nila. Let them prove it. Kaya yan ang gusto nila. Di, sige, let them prove it also. Pero may photos and videos din. Ilabas nila yung nagbigay ng photo at pakita niya rin ang, alam niya ang batas, paano dyan. Ilabas niya yung taong nagbigay at bigyan niya rin ng sworn statement. Kasi kaya kong gawin yan sa loob ng Photoshop. For clarification, so sir, no excavation, no digging inside? Hindi ko sinasabi ang kung ano man yan regarding sa diggings na yan dahil yan ay nilabas ni Attorney Torion. Let him prove it. Diba, in the same manner na gusto niya i-prove namin yung guilt at kung ano pa man ni Apollo Kibuloy bago niya i-surrender sa batas yung kliyente niya. Yung na-mention nyo before, sir, na underground facility, ano yung mga efforts to locate that? Wala bang excavation? Hanggang ngayon, meron tayong mga technical people na ginagamit yan. Because, yung mga technical natin na mga ginagamit, hindi naman yan para lang sa bagay na yan eh. And it has been, those are reliable instruments na according sa mga operators nga, ay nagamit nila hanggang sa ibang bansa nung nagbigay ang Pilipinas ng suporta sa mga nasalanta ng mga massive earthquake. Kaya they are very confident sa capability at mga results na ibinibigay sa kanila ng mga instrumento nila. Ano nagpapahirap, sir, na malocate yung entrance na sinasabi nyo underground? Unang-una talagang only half of the things that we want to do, less than half of the things that we want to do, we actually do. Ibig sabihin, ang search na ito ay always done on the terms of QOJC. Kasi nga, ayaw nating we work within those challenges. Ayaw naman namin persahin na talaga ng persahin na talaga. Kaya kahapon, pinilit ko na lang talaga yung Emerald Gate na sinasabi nila, nabuksan talaga. Just to dispel, ano ba ang nakalagay sa kanilang TPO? Ang allegation nila na pinipigilan namin silang pumasok sa kanilang compound. Anong totoo? Sila ang pumipigil. Doon sa unang gate na ginagamit namin, dati open yun. Napakawawalang hiya. Sinarado ang gate. Nilagyan ng X-ray scanner. Pinadaan kami sa napakaliit na lagusan. At pagkatapos, hinihingian na kung ano-ano. Bakit? Sila na ba otoridad ngayon? Kahit na sila ay private, maliwanag right at the very start na ito ay papasok ang pulis para hanapin ang tinatago nilang fugitive na boss nila na walang lakas ng loob para harapin ang kasong sinasabi nilang napakahina. Kung tanongin mo si Attorney Torion, ang sasabihin at ng mga abogado, sasabihin lang, napakahina naman yan, matagal nang dismiss yan. Dismiss pala eh. Pati hindi kayo lumabas at sabihin sa judge yan. Ibig sabihin, mali ang judge. Di ba? Kaya, andun lang tayo. Huwag tayong ma-sidetrack sa main issue na ang lahat ng ito ay nangyayari dahil sa paghahanap kay Apollo Kibuloy. Next, Kulina. Since last week, sir, may mga umaaligid ito na alleged US aircraft. Tumutulong ba ang US sa operasyon na ito? Lalo't wanted din si Pastor Kibuloy dun sa Amerika. Yan. Panibagong mga di ba? Again, allegations. Let them prove it. They make that kind of preposterous claims. Lahat na lang eh. Di ba? Like the claim of their boss na siya ang anak ng Diyos dito sa lupa. Anak pala siya ng Diyos eh. Ba't hindi niya harapin ng lahat ng kanyang mga accusers? Ang nabasa ko kasi anak ng Diyos, hindi tumakbo. Di ba? Ang nabasa kong libro na merong istorya ng anak ng Diyos, hindi tumakbo, nagpapako sa krus. Sir, Next, Kulina. Kaya sa Mindanao News. good morning, sir. Sir, Antonio Culina from Mindanao. Sir, on day 1, you said na you are 100% certain that Kibuloy is still inside QOJC compound. Now that it's day 11, sir, you're still confident na nandyan pa siya? Hanggang ngayon, naniniwala kami na nandyan siya, tinatawanan kami. Sige lang, there's always time for everything. At darating, sabi ko nga kanina, mahuhuli rin natin yan. Mahuhuli natin yan, just a matter of time.
Sir, balik lang ako doon sa question on excavation. May ginagawang drilling activities or excavation ba sa basement ng JMC? That is the allegation of Atty. Torion. Let him prove it. But on the part of PRO, sir, can you categorically say that there is no drilling activity? Basta sa akin lang dyan, let Atty. Torion prove the things that he is saying in the media. I just don't want to dignify all those things. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.